Ano ba talaga ang nangyayari dito? Isang 10 segundong video na kinunan ng isang Amerikanong negosyante sa Ninoy Aquino International Airport ang biglang kumalat sa buong mundo na may 12 milyong views. Ngunit ang pinakagulat ng kumuha ng video ay hindi ang nilalaman nito, kundi ang iisang komento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi mo makikita ang ganitong eksena sa Amerika. Bakit sa Pilipinas lang ito nagagawa? Anong eksena ba ang nakunan niya? At bakit ito nagdulot ng matinding pagkamangha sa buong mundo? Halina't ating alamin. Si Mark Wilson, 45 taong gulang, ay isang senior partner sa isang nangungunang kumpanya ng consulting na nakabase sa Los Angeles. May taunang kita siya na katumbas ng mahigit 5 milyong piso. Para sa kanya na kailangang maglakbay sa buong mundo, ang airport ay parang pangalawang opisina na niya. At para sa kanya, ang pinakamagandang airport ay ang Los Angeles International Airport, LAX. Ito ay isang paniniwalang hindi pa natitinag. Sa katunayan, ang LAX ay isang global aviation hub na dinadaanan ng 87 milyong tao bawat taon. Ipinagmamalaki ni Mark ang kahangahangang infrastruktura na binuo ng industriya ng abyasyon sa Amerika. Ang airport siguro ng Pilipinas ay parang sa Vietnam o Indonesia lang, sabi niya dati sa isang kasamahan. Ang GDP ng Amerika ay halos 30 beses na mas malaki kaysa sa Pilipinas. Malinaw na ang sinasabi ng numerong iyon. Ganoon katatag ang paniniwala ni Mark. Ngunit ang tunay na dahilan ng kanyang pagtingin ay nagmula sa isa pang insidente. Noong nakaraang taon, nakaranas siya ng kahihiyan sa isang airport sa Timog Silangang Asya. Ang kanyang maleta ay basta na lang ibinato ng isang staff na naging sanhi ng pagkalat ng mahahalagang dokumento sa loob. Nang magreklamo siya, nagkibit balikat lang ang staff. Ganyan talaga siguro ang mga airport sa Asya, sabi nito. Ang karanasang iyon ay lalong nagpatibay sa kanyang pagkiling. Habang papalapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, ngumisi si Mark sa kanyang sarili. Sa business trip na ito, ipapakita ko sa mga Pilipino ang tunay na lakas ng Amerika. Ang proyektong kanyang ginagawa ay isang malaking acquisition ng isang kumpanyang Pilipino kung saan ipapakilala niya ang modelong pangnegosyo ng Amerika na nakatuon sa kahusayan. Perpektong trabaho ito, isip niya. Ang mga Pilipino ay masyadong nakatuon sa maliliit na detalye at nakakalimutan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ito ang kanyang pananaw sa mga Pilipino sa ranking ng World Economic Forum para sa competitiveness. Pangalawa ang Amerika, habang pang-12 naman ang Taiwan na maihahalin tulad sa estado ng Pilipinas sa kanyang isipan. Para kay Mark, ang mga numero ang katotohanan. Kahit na ipinapaliwanag sa kanya ng flight attendant ang kultura ng Pilipinas, nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Ang pagiging magalang at mapagkumbaba ay walang naitutulong sa negosyo. Ang resulta ang pinakamahalaga. Habang papalapit ang paglapag ng eroplano, lalong lumaki ang pagmamataas sa puso ni Mark. Ini-imagine niya ang mga negosyanteng Pilipino na susuko sa harap ng kapangyarihan ng Amerika, ngunit hindi niya alam na ang realidad na malapit na niyang maranasan ay babago sa buong pananaw niya sa mundo. Sa sandaling lumapag ang eroplano sa NAIA, magsisimula na ang karanasang babago sa buhay ni Mark. Pagpasok pa lang sa terminal ng NAIA, nakaramdam si Mark ng kakaiba. Ang sahig ay sobrang linis at kumikinang. Bago pa lang siguro ito, naisip niya habang papunta sa immigration. Hindi niya namalayang napatingin siya sa kanyang relo. Kung sa LAX ito, siguradong mahaba na ang pila sa mga oras na ito. Ngunit sa NAIA,
Napakabilis ng proseso sa immigration. Siguro dahil kakaunti lang ang mga tao, sabi niya sa sarili. Ngunit sa baggage carousel, doon nagsimulang magkaroon ng unang lamat ang kanyang matatag na paniniwala habang kinukuha ng mga staff ang mga bagahe mula sa conveyor. Maingat nilang inayos ang bawat maleta. Ano to? Ito ay isang eksenang hindi mo makikita sa Amerika. Ang mga staff sa Amerika ay basta na lang ilalagay ang mga bagahe sa carousel, walang pakialam sa direksyon o posisyon, ngunit ang mga staff ng NAIA ay inilagay ang lahat ng handle ng maleta sa iisang direksyon para madaling kunin ng mga pasahero. Napaka-inefficient. Sayang sa oras. Punot noong, sabi ni Mark. Sa kanyang sistema ng pagpapahalaga, ang ganitong kilos ay hindi maintindihan. Ang pundasyon ng negosyo sa Amerika ay ang kahusayan sa oras. Bawat minuto at segundo ay direktang nakakaapekto sa kita. Ngunit may mas malaki pang kalituhan na naghihintay sa kanya habang papunta sa exit. Naligaw si Mark. Ang mga signage sa NAIA ay nasa iba't ibang wika, ngunit para sa kanya, nasanay sa malalaki at simpleng signage ng Amerika, ang disenyo ng Pilipinas na nakatuon sa detalye ay lalo pa siyang nalito. "Excuse me po, saan po ang sakayan ng taxi?" Tanong niya sa Ingles sa isang airport staff na malapit sa kanya. Bagamat hindi gaanong bihasa sa Ingles ang staff, ginawa niya ang lahat para magpaliwanag. Ngunit ang mas ikinagulat ni Mark ay ang sumunod na ginawa ng staff. Ngunit ang staff ng NAIA ay nakangiting sumagot, "Tungkulin po naming siguraduhin na komportable at panatag ang aming mga bisita." Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang umusbong sa puso ni Mark. Walang anumang kapalit ang staff na ito. Bakit niya ginagawa ito para sa akin? Ito ay isang kilos na hindi maipaliwanag ng Amerikanong rasyonalismo. Pagdating sa sakayan ng taxi, magalang na yumuko ang staff at umalis. Naiwan si Mark na tulala. Anong pakiramdam ito? Ang kanyang puso ay puno ng pagkalito at init, ngunit agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Hindi ito ang oras para maging emosyonal. Sa negosyo, ang kahusayan ang katotohanan, sabi niya sa sarili. Sa loob ng taxi, sinubukan niyang kumpirmahin ang kanyang impresyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa driver. "Lagi po bang ganito kababait ang mga staff sa airport na ito?" Ang driver ay sumagot na parang natural na bagay lang iyon. "Opo sir, normal lang po yan." Di ba't dapat laging inuuna ang customer? Lalong lumalim ang pagkalito ni Mark. Pagdating sa hotel, habang tinitingnan ni Mark ang mga dokumento para sa negosasyon kinabukasan, hindi niya mahanap ang isang mahalagang presentation material. Naalala niyang inilagay niya ito sa check-in luggage niya kagabi. Wag naman sana. Isang masamang kutob ang pumasok sa kanyang isip. Hinalughog niya ang lahat ng kanyang maleta, ngunit hindi niya ito mahanap. Ang negosasyon kinabukasan ay napakahalaga para sa kanyang karera. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, maaaring ma-promote si Mark bilang General Manager ng Asia Pacific, ngunit kung wala ang mahalagang dokumentong iyon, malamang na mabigo ang negosasyon. Buwisit, katulad lang din ng mga airport sa ibang bansa. Nanginginig sa galit si Mark. Ang bangungot na naranasan niya sa Asia ay muling bumabalik. Nawawalang bagahe, mga staff na walang pakialam, at sa huli, kailangan mo na lang tanggapin ang malas. Naniniwala siyang pare-pareho lang ang mga airport sa Asia. Kinabukasan, tumawag siya sa Lost and Found office ng NAIA. Nawawala ang isang mahalagang dokumento. "Kagabi lang po ako dumating." Ang staff sa kabilang linya ay magalang na nakinig sa kanyang sitwasyon at sumagot, "Sige po, sir.
Hahanapin ko po agad. Sandali lang po. Halos walang pag-asa si Mark sa Amerika. Ang paghahanap ng bagahe ay tumatagal ng napakatagal. Sa Pilipinas, siguradong mas matagal pa. Ngunit taliwas sa inaasahan, tumunog ang telepono pagkatapos ng 20 minuto. Sir, nahanap na po namin ang dokumento ninyo, sabi ng staff na may halong ginhawa sa boses. Talaga? Hindi maitago ni Mark ang kanyang pagkagulat. Opo, sir. Nakita po ito kagabi ng aming janitor sa ilalim ng upuan. Agad po naming itinago rito. Nang dumating si Mark sa airport, maayos nang nakatago ang kanyang mga dokumento. Ang folder ay buo at walang kulang na kahit isang pahina. Maraming salamat. Malaking tulong ito. Ngunit ang sumunod na sinabi ng staff ang nagpatulala kay Mark. Sa totoo lang po, sir, ihahatid na po sana namin yan sa hotel ninyo. Pasensya na po at naabala pa kayong pumunta rito. Lubos na nalito si Mark. Siya ang nag-iwan ng dokumento dahil sa sariling kapabayaan. Ngunit ang staff pa ang humihingi ng paumanhin sa kanya at balak pa sanang personal na ihatid ito sa hotel. Ito ay isang serbisyong hinding-hindi mangyayari sa Amerika. Bakit nyo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Hindi napigilan ni Mark na magtanong. Ang staff ay sumagot na may bahagyang pag-aalinlangan dahil po hawak namin ang isang mahalagang gamit ng customer, responsibilidad po naming ibalik ito sa inyo ng ligtas. At saka, paano po namin matitiis ang isang customer na may problema? Isang hindi maipaliwanag na damdamin ang muling bumalot sa puso ni Mark. Ang staff na ito ay walang obligasyong gawin ito. Bakit napakasipag niya? Kahit walang benepisyo o gantimpala, bakit handa siyang isakripisyo ang kanyang oras para sa iba? Masaya po akong makatulong. Ang ngiti ng staff ay tila nagmula sa puso na parang para sa sarili niyang tagumpay ang kanyang ikinagagalak. Sa taxi papunta sa meeting, malalim ang iniisip ni Mark. Ang lahat ng naranasan niya sa nakalipas na 24 na oras ay hindi maipaliwanag ng kanyang sistema ng pagpapahalaga. Ang mga kilos na ito ay salungat sa kahusayan at rasyonalismo, ngunit nag-iwan ito ng magandang pakiramdam sa kanyang puso. Mayroon ba akong nakaligtaang mahalagang bagay? Ngunit agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Huwag maging emosyonal. Sa negosyo, ang resulta ang lahat. Pag-udyok ni Mark sa sarili. Desidido siyang patunayan ang kahusayan ng Amerikanong business model sa nalalapit na negosasyon. Ang negosasyon ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan. Ang presentasyon ni Mark ay perpekto at ang mga ehekutibo ng kumpanyang Pilipino ay nakikinig ng mabuti. Kung gagamitin ninyo ang aming sistema, mababawasan ng 30% ang inyong gastos at kalahati ng manpower. Tila interesado ang panig ng Pilipino sa mga numerong nagpapakita ng kahusayan. Ngunit sa pagtatapos ng negosasyon, isang hindi inaasahang tanong ang lumabas. Paano naman ang mga empleyado? Naisip niyo ba ang mga posibleng matanggal sa trabaho? Napangisi si Mark sa kanyang isipan. Sa negosyo, normal lang natanggalin ang mga bahaging hindi mahusay. Ito ang magpapalago sa kumpanya. Ngunit ang mukha ng mga ehekutibong Pilipino ay sumimangot. Para sa amin, ang mga empleyado ay parang pamilya. Hindi namin sila basta-basta kayang iwanan. Hindi ito maintindihan ni Mark. Ang pagdadala ng emosyon sa negosyo ay isang hindi makatwirang kilos. Ang emosyon ay hindi magpapalago sa kumpanya. Para manalo sa pandaigdigang kompetisyon, kailangan ang kahusayan. Dahil dito, pansamantalang natigil ang negosasyon. Sinabi ng panig ng Pilipino na pag-iisipan pa nila. Ngunit alam ni Mark na katumbas na iyon
ng pagtanggi. Pabalik sa hotel, hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya. Ang hirap intindihin ng mga Pilipino. Hindi pa sila handa para sa pandaigdigang pamantayan, ngunit ang pangyayari kinabukasan ay lalo pa siyang nalito. Sa lobby ng hotel, nakasalubong niya ang isang batang empleyado mula sa kumpanyang kanegosasyon niya kahapon. Mr. Wilson, magalang na yumuko ang empleyado. Maraming salamat po sa kahapon. Nag-ingat si Mark. Inaasahan niyang makakarinig ng panunuya matapos siyang tanggihan. Ngunit ang sumunod na nangyari ay kabaligtaran. Sa totoo lang po, gusto ko sanang mas maintindihan ninyo ang kultura ng Pilipinas. Kung may oras po kayo, gusto ko po kayong imbitahan na bisitahin ang aming kumpanya. Pwede po ba? Nalito si Mark. Tinanggihan na nga ang negosasyon. Bakit pa siya iimbitahan sa kumpanya? Siguradong may motibo ito, isip niya. Hindi ako masyadong interesado, malamig na sagot ni Mark. Ngunit hindi sumuko ang batang empleyado. Mahalaga rin po ang kahusayan na sinasabi ninyo, Mr. Wilson. Pero mayroon din po kaming sariling uri ng kahusayan. Kung makikita ninyo mismo, sigurado akong may bago kayong matutuklasan. Sa huli, hindi napigilan ni Mark ang kanyang kuryosidad at pumayag, ngunit sa kanyang puso, mayroon pa ring matibay na paniniwala. Makikita ko lang ang walang kwentang paraan ng pamamahala ng mga Pilipino. Siguro, ito ay isa pang pagkakataon upang patunayan ang kahusayan ng Amerika. Sa araw ng pagbisita, labis na nagulat si Mark. Ang kapaligiran sa kumpanyang Pilipino ay ibang-iba sa Amerika. Ang relasyon ng mga empleyado ay parang isang pamilya, ngunit sa mata ni Mark, ito ay isang larawan ng kawalan ng kahusayan. Papaano makakalikha ng kompetisyon sa ganitong sobrang maluwag na kapaligiran? Panunuya niya sa kanyang isip. Habang binibisita ang pabrika, nakita niya ang mga empleyadong maingat na nag-aalaga ng mga makina sa Amerika. Ang ganitong trabaho ay ipinapagawa sa mga profesional na kumpanya. Walang cost consciousness. Tiyak na sabi ni Mark. Sa kantin sa oras ng tanghalian, lalo siyang nagulat. Ang mga manager at ordinaryong empleyado ay magkakasamang kumakain. Ito ay isang eksenang hindi mo makikita sa Amerika. Walang hierarchy. Paano mapapanatili ang disiplina sa organisasyon? Ngunit ng gabing iyon, isang pangyayari ang yumanig sa kanyang sistema ng pagpapahalaga. Nagkaroon ng maliit na aksidente sa pabrika. Isang empleyado ang nagtamo ng bahagyang pinsala. Ngunit ang paraan ng pagtugon ng kumpanyang Pilipino ay nagpatulala kay Mark. Sa sandaling mangyari ang aksidente, nagbago ang kapaligiran sa pabrika, ngunit hindi nagkaroon ng kaguluhan tulad ng inaasahan ni Mark. Sa halip, isang nakakagulat na kalmado at organisadong pagtugon ang nangyari. Ang empleyadong pinakamalapit ay agad na nagbigay ng first aid sa nasugatan, habang ang isa naman ay tumawag ng ambulansya. Mayroon ding tumawag sa pamilya ng nasugatan. Siguro sumusunod lang sila sa SOP, Standard Operating Procedure, naisip ni Mark noong una. Sa Amerika, mayroon ding mga pamamaraan para sa mga emergency. Ngunit ang sumunod na nangyari ay higit pa sa kanyang inaasahan. Nang dumating ang factory manager sa lugar, ang una niyang ginawa ay humingi ng paumanhin sa nasugatan. Pasensya ka na. Kasalanan ko ito dahil sa aking kakulangan sa pamamahala. Kung sa Amerika ito, ang unang gagawin ay alamin kung sino ang may kasalanan at suriin ang legal na panganib. Ang ganitong emosyonal na paghingi ng tawad ay itinuturing na mapanganib, ngunit ang paghingi ng tawad ng factory manager ay halatang mula sa puso. At ang mas nakakagulat,
ay ang mga sumunod na pangyayari. Nang madala na sa ospital ang nasugatan, tinipon ng factory manager ang lahat ng empleyado. Ang aksidenteng ito ay dahil may problema sa ating safety management. Simula bukas, muli nating susuriin ang lahat ng proseso ng trabaho. Hinding-hindi na dapat maulit ang ganitong aksidente. Lubos na nalito si Mark. Ang sanhi ng aksidente ay kapabayaan mismo ng nasugatan. Bakit kailangang akuin ng factory manager ang responsibilidad? Kung sa Amerika ito ay ituturing na personal na responsibilidad. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay ang reaksyon ng ibang empleyado. Walang sinuman ang nanisi sa factory manager. Sa halip, lahat ay nagsabi, dapat mas naging maingat din kami. Ang buong organisasyon ay sama-samang umako ng responsibilidad. Napakawalang husay nito, reklamo ni Mark sa kanyang isip. Ngunit ang nakita niya kinabukasan ang nagbigay ng tiyak na lamat sa kanyang pananaw. Nang bumalik siya sa pabrika, ang empleyadong nasugatan kahapon ay bumalik na sa trabaho, may benda pa sa katawan. Bakit hindi ka magpahinga? Hindi ba't may karapatan kang mag-sick leave? Tanong ni Mark. Ang empleyado ay sumagot na may pag-aalinlangan, nakaabala na po ako sa lahat. Paano pa ako magpapahinga? Maliit na sugat lang naman po ito. Pwede pa akong gumawa ng paperworks. Ang sagot na ito ay nagpatahimik kay Mark. Sa Amerika, normal lang na mag-sick leave ng matagal dahil karapatan iyon ng manggagawa, ngunit pinili ng empleyadong ito ang responsibilidad kaysa karapatan. Ang mas nakakagulat ay ang kilos ng ibang empleyado. Natural nilang pinaghatian ang trabaho ng nasugatan. Walang nagreklamo. Sa halip, lahat ay nag-alala at nagsabi, okay ka lang ba? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Lubos na naguluhan si Mark. Ang pagpapahalaga sa kapakanan ng grupo kaysa sa personal na interes. Ang pagpapahalaga sa responsibilidad kaysa sa karapatan. Ito ay salungat sa lahat ng teorya sa negosyo na kanyang natutunan. Sa oras ng tanghalian, tinanong niya ang batang empleyadong naglibot sa kanya. Bakit ganyan na lang ang pag-aalala ng lahat para sa kumpanya? Hindi ba pwedeng isipin niyo muna ang sarili ninyo? Nag-isip sandali ang batang empleyado at sumagot, ang kumpanya po ang sumusuporta sa aming buhay, kaya normal lang po na suportahan din namin ang kumpanya. Ang pagtutulungan ay nagdudulot ng kaligayahan para sa lahat. Hindi pa rin maintindihan ni Mark. Ngunit nang makita niya ang datos ng performance ng kumpanya, lalo siyang nalito. Kung ikukumpara sa mga kumpanyang Amerikano na nakatuon sa kahusayan, hindi nalalayo ang kanilang productivity. Sa katunayan, ang employee retention rate nila ay napakataas at ang kalidad ng produkto ay mas maganda. Siguro nagkataon lang, sabi ni Mark sa sarili, maganda lang siguro ang performance nila sa panahong ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang ibang pakiramdam ang nagsimulang umusbong. Posible kayang ang kahusayan na pinaniniwalaan ko ay panlabas lamang? Baka ang tunay na kahusayan ay nasa mas malalim na antas? Ang tanong na ito ay tahimik na nag-ugat sa kanyang isipan. Sa araw ng kanyang pag-alis, may magkahalong damdamin si Mark nang dumating sa NAIA. Ang isang linggong pananatili niya ay lubos na nagpabago sa kanyang dating impresyon sa Pilipinas. Ngunit hindi pa rin niya lubos na matanggap. Sa huli, ang Amerikanong paraan ng pagninegosyo pa rin ang pandaigdigang pamantayan. Ang Pilipinas ay isang espesyal na kaso lamang, sabi niya sa sarili. Habang papalapit siya sa check-in counter, isang hindi inaasahang problema ang nangyari. Nagkaroon ng system error at hindi makumpirma ang booking ni Mark. Pasensya na po sa abala. Inaayos na po ang system. Magalang na
Yumuko ang staff. Nagsimulang mainip si Mark. Sa Amerika, madalas ding mangyari ang ganitong problema. Ngunit kadalasan ay isang problema po ng system, yan lang ang maririnig mo. Ngunit ang paraan ng pagtugon ng NAIA ay ibang-iba. Lubos po kaming humihingi ng paumanhin sa abala. Tatawagin ko po ang aming manager para asikasuhin kayo. Ilang minuto ang lumipas, ang kilos ng manager na dumating ay nagpatulala kay Mark. Siya ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng uniforme. Ako po, si Lina Magsaysay. Lubos po akong humihingi ng paumanhin sa abalang idinulot ng aming system error. Magalang na yumuko si Miss Lina. Sa Amerika, hinding-hindi personal na lalabas ang isang manager para humingi ng tawad. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod na hakbang. Ia-upgrade po namin kayo sa first class at bibigyan ng voucher na magagamit ninyo sa susunod na biyahe bilang aming paumanhin. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng malaking pagkabigla kay Mark. Sa Amerika, malinaw ang hangganan ng responsibilidad sa isang organisasyon. Ang hindi pakikialam sa bagay na hindi sakop ng iyong tungkulin ay isang pangunahing prinsipyo. Ngunit si Miss Lina ay lumampas sa hangganan ng organisasyon at inuna ang kasiyahan ng customer habang naghihintay sa VIP lounge. Inalala ni Mark ang lahat ng nangyari sa nakalipas na linggo. Ang staff sa airport na magiliw na naghatid sa kanya. Ang empleyadong nagsikap na ibalik ang nawawalang gamit. Ang kumpanyang parang pamilya ang turing sa mga empleyado. Ang pabrikang sama-samang umako sa responsibilidad ng aksidente. At ngayon, ang manager na ito na hindi inalintana ang hangganan ng organisasyon para sa kapakanan ng customer. Ang pagkakatulad sa lahat ng pangyayaring ito ay ang puso na nagmamalasakit sa iba. Kahit na tila salungat ito sa kahusayan at rasyonalismo, ito ang lumikha ng pinakamagandang resulta. Baka ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Nang malapit ng oras ng boarding, kinuha ni Mark ang kanyang smartphone. Nais niyang kunan ng video ang serbisyong ipinakita ni Miss Lina, ngunit ang dahilan ng pagkuha niya ay ibang-iba na sa una. Noong una, plano niyang pagtawanan ang tila labis na serbisyo ng Pilipinas. Ngunit ngayon, gusto niyang ipakilala sa buong mundo ang pambihirang serbisyong ito. Nang humingi siya ng pahintulot kay Miss Lina na kunan siya ng video, medyo nahihiya itong sumagot, "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Pero kung makakatulong po, sige po." Ang video ay 10 segundo lang. Ang nasa video ay si Miss Lina na maingat na inaayos ang bagahe at nakangiting yumuyuko sa customer. Sa kanyang post, isinulat niya ang kanyang tunay na damdamin, "Lubos kong minaliit ang Pilipinas." Ang empleyado sa video ay hindi gumagawa ng anumang espesyal. Ginagawa niya lang ito mula sa pusong nagmamalasakit sa customer. Ngunit natanto ko, ito pala ang tunay na lakas ng Pilipinas. Mabilis na kumalat ang video. Sa loob ng isang araw, umabot na sa 1 milyon ang views. Sa loob ng isang linggo, umabot ito sa 1 milyon. Ang mga komento mula sa buong mundo ay higit pa sa inaasahan ni Mark. Ito ang eksenang hinding-hindi mo makikita sa mga airport sa Amerika. Ito siguro ang tinatawag na Filipino hospitality. Hindi lang panlabas na serbisyo, kundi mararamdaman mo ang tunay na malasakit mula sa puso. Bakit sa Pilipinas lang ito nagagawa? Lalong nakakaantig ang mga komento mula sa mga airport staff sa iba't ibang bansa. Gusto rin naming maging tulad nila. Nakalimutan na naming magmalasakit sa aming mga customer. Simula bukas, babaguhin ko ang aking pananaw. Labis na naantig si Mark. Ang kanyang karanasan ay nakaka-impluwensya sa buong mundo. Ngunit, ang pinakamalaking pagbabago
ay nangyari sa kanya mismo. Ang kanyang estilo sa pagninegosyo ay nagbago ng malaki. Hindi na lang siya basta naghahangad ng kahusayan. Sinimulan na niyang isipin ang pananaw ng kabilang panig. Mahalaga ang pagbabawas ng gastos, ngunit mahalaga rin ang kapakanan ng lahat ng empleyado. Paano kung maghanap tayo ng paraan para matupad ang pareho? Noong una, kinuwestiyon ito ng kanyang mga kasamahan. Ano bang nangyari kay Mark sa Pilipinas? Hindi na siya ang dating kilala natin, ngunit ang resulta ay hindi inaasahan. Ang mga panukalang isinasaalang-alang ang kapakanan ng kabilang panig ay mas tinanggap ng maraming kumpanya. Nakabuo siya ng pangmatagalang tiwala at ang bilang ng mga umuulit na kliyente ay tumaas ng malaki. 6 na buwan ang lumipas, na-promote si Mark bilang Asia Pacific Director, ngunit ang pinaka-ipinagmamalaki niya ay ibang bagay. Ang kanyang video ay naging simula ng pagbabago sa serbisyo ng mga airport sa buong mundo. Ang serbisyong ito na nagsimulang tawaging The Philippine Standard ay nagpataas ng kasiyahan ng mga gumagamit. Dumagsa ang mga mensahe ng pasasalamat kay Mark mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil sa video mo, nakilala ko ang kadakilaan ng Pilipinas. Gusto ko ring pumunta dyan. Itinuro mo sa akin kung ano ang tunay na pagmamalasakit. Ngayon, ilang beses sa isang taon kung bumisita si Mark sa Pilipinas, bukod sa negosyo, marami pa siyang gustong matutunan mula sa bansa. Kamakailan lang, muli niyang nakita si Miss Lina sa NAIA. Welcome back, Mr. Wilson. Bati nito. Naalala pa siya nito. Sikat na po sa buong mundo ang video na iyon ha. Ginawa ko lang naman po ang isang ordinaryong bagay. Nakahiya po tuloy. Nakangiting sumagot si Mark. Miss Lina, ang bagay na itinuturing ninyong ordinaryo ang siyang nagbago sa mundo. Ang pusong mapagmalasakit ng mga Pilipino ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao sa buong mundo. At gusto kong maging bahagi nito. Habang naglalakad sa NAIA, puno ng pasasalamat ang puso ni Mark. Lubos siyang nagpapasalamat sa swerteng makilala ang Pilipinas at kasabay nito, nahihiya sa kanyang kayabangan, 1 taon na ang nakalipas. Mahalaga ang kahusayan, ngunit may mas mahalaga pa roon. Ang pusong nagmamalasakit sa kapwa ang nagdudulot ng tunay na tagumpay. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Mark mula sa Pilipinas. At ngayon, nagsusumikap siyang ipakalat ang aral na ito sa buong mundo. Ang kwentong nagsimula sa isang 10 segundong video ay patuloy pa ring lumilikha ng alon sa buong mundo.